Mas mapapalapit ba ang korte sa mga mamamayan lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan kung ang mga desisyon nito ay nakasulat sa wikang pambansa? Magandang araw. Ito po ang Supreme Court Podcast. Bilang paggunita sa buwan ng wika, ang podcast ng Korte Suprema sa episode na ito ay isasaad sa wikang Filipino. Ang mga paliwanag at talakayang ipinahahayag sa podcast na ito ay hindi dapat ituring na opisyal na interpretasyon ng Korte Suprema. Para sa kalinawan at bilang opisyal na sanggunian, ang teksto ng desisyon ang mananaig. Nitong 2026, naglabas ang Korte Suprema ng dalawang desisyon na isinulat sa wikang Filipino. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang sambayan ng Pilipinas laban kay GGG 269811, GR bilang 269811. Sa ating episode ngayon, tatalakayin naman natin ang isa pa, ang desisyon sa Velarde laban sa kagalang-galang na hukuman ng pag-aapela sa buwis, GR bilang 210480. Ang dalawang desisyong ito ay parehong isinulat ni kasangguning maestrado Maria Filomena Singh. Masasabing ang paglabas ng desisyon sa wikang Filipino ay patunay sa patuloy na adhikain ng hudikatura sa pamumuno ni punong maestrado Alexander Gesmundo na gawing abot kamay, madaling maunawaan at tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan ang hustisya. Ito ay naaayon din sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 ng hudikatura na siyang nagsusulong sa access to justice o pagkakaroon ng katarungan na abot kamay sa mga mamamayan. Sa paggamit ng wikang Filipino, mas nailalapit ang hudikatura sa mga karaniwang tao dahil naipapaliwanag ng Korte Suprema ang pangangatwiran nito sa taong bayan sa paggamit ng wika na nauunawaan ng mas nakararaming mamamayan. Magandang araw. Kayo po ay nakikinig sa SCPH Podcast. Ako po si Attorney Mike Navalio at ngayon ay ika-14 ng buwan ng Agosto 2026. At sa podcast na ito, patuloy po natin pag-uusapan ang pagpapalapit ng hustisya sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng Korte Suprema ng paggamit ng wikang Filipino sa mga desisyon nito. Partikular sa kasong Velarde laban sa hukuman ng pag-aapela sa buwis, GR bilang 210480. Ang desisyon na ito ay sinulat ni kasangguning maestrado Maria Filomena Singh at inilabas ng ikatlong dibisyon ng Korte Suprema noong ika-29 ng Enero 2026. Kasama pa rin po natin ngayon si retiradong kasangguning maestrado ng Hukuman ng Pag-aapela o Court of Appeals, Justice Apolinario Bruselas Jr. Siya ay kasalukuyang pinuno ng Departamento ng Etika at Asal Panghukuman o Department of Ethics and Judicial Conduct ng Philippine Judicial Academy of PhilJA. Sa libu-libong desisyong na isulat ni Justice Bruselas sa kanyang paninilbihan sa hukuman ng pag-aapela mula taong 1997, nasa 152 o 152 ang naisulat sa wikang Filipino. Si Justice Bruselas ay nagretiro sa serbisyo nitong buwan ng Mayo mula sa hukuman ng pag-aapela kung saan nagsilbi siya bilang tagapangulo ng ikatlong dibisyon. Siya ay naging bar examiner 3 beses, taong 2010 at 2019 sa criminal law at taong 2013 sa remedial law. Muli, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming panyaya, Justice Bruselas. Magandang araw sa iyo, Attorney Mike. At unang-una, nais ko uling batiin ang ating mga tagapakinig. At pangalawa ay muli ako nagpapasalamat at hindi kayo nagsasawa na ako'y paanyayahan na makilahok sa inyong talakayan. Kami nga po ang nagpapasalamat dahil sa paglaan nyo ng oras, Justice Bruselas. So, noong nakarang linggo, pinag-usapan natin yung sambayan ng Pilipinas laban kay GGG 26981. Ito yung rape case, no, na may sangkot na minor de edad. Sa ikalong bahagi po ng podcast natin, isa na namang desisyon ng Korte Suprema na isinulat sa ating wikang pambansa ang pag-uusapan natin. Ito yung Velarde laban sa hukuman ng pag-aapela sa buwis, GR bilang 210480. Isinulat pa rin ni kasangguning maestrado Maria Filomena Singh. Bago po tayo dumako dun sa mismong kaso, Justice, nabanggit nyo kasi nung nakaraan, no, 152 o 152 kaso ang naisulat niyo sa wikang Filipino nung kayo ay nasa Court of Appeals pa. Meron ba kayong partikular na kaso na itinuturing nyo na espesyal o tinatangi sa libo-libong kasong na pagdesisyonan nyo or at least isinulat nyo? Kasi sa Court of Appeals, 3 kayo sa isang division, no? At least yung mga naisulat nyo. Ang isang maaari na natin masabing bukod dangi ay isang
kapasihan o desisyon na aking sinulat sa wikang Pilipino na involving o tungkol sa isang civil action, usaping sibil. Kasi karamihan ng aking sinulat na kapasihan ay tungkol sa mga kasong kriminal. Theft, robbery, homicide, rape, dangerous drugs violation, at iba pa. Ito ay meron akong sinulat na tawag natin dyan sa wikang Ingles, civil action, usaping sibil, tungkol sa recovery of possession. O bakit ko nasabing medyo bukod tangi ito? Dahil unang-una nga sabi ko, bukod sa ito ay usaping sibil, pangalawa ay aking nabigyan ng pansin yung pagpapaliwanag ng mga technical terms. Halimbawa, yung action reivindicatoria, action publiciana, yan, ang action interdictal. Kasi ang kasong ito ay patungkol sa pag-aagaw ng lupa, pagkuha ng lupa. Ito yung kamag-anak, heirs of mercado. Namatay yung kanilang parientes. Ngayon, all of a sudden, sa bigla, meron na iba nakakupa sa kanilang lupang namana. Kinukuha nila ito rin recover. Yun ang nangyari dito. At sa baba naman, nanalo naman itong mga heirs of mercado. Umapila yung mga nag-uukupa, kaya umakyat sa atin sa Court of Appeals. Bakit bukod tangi? Kasi ito ay ito ay lupa sa somewhere in Isabela, sa probinsya. At ang mga former settlers, ang mga involved dito. So, naisip kong isulat sa Pilipino, lalo maunawaan ng mga tao. Yun po ang naisip kong bakit bukod tangi ito. Usaping sibil. At so far, wala naman akong nabalita na umapila. Ito pa nga pala ang isang gusto kong iparating. No? Sa ating experience ay pag ang kapasihan ay nasa wikang Pilipino, parang napapansin ko na bihira na ang nag-motion for reconsideration or Umaapila. Oo, umaapila as pataas. At talaga po? Except kung criminal siguro dahil penalty. Ilalaban mo hanggang sa dulo yun. Pero yung iba, kasi pag naintindihan nila ng partido, ganoon naman pala Now, hindi to para sa pula ng mga abogado. No? Kasi minsan ang mga abogado, medyo may pagkukulang na pagpapaliwanag sa kanilang mga kliyente. Kasi meron silang siyempre ibang gustong gawin. Kung nabasa mismo ng kanilang mga kliyente, ito Pilipino, naintindihan nila, attorney ba? Attorney, tao, mapatay apila. Ganun po ang isang epekto ng pagsulot sa Pilipino. Paano nyo po nasisiguro, Justice, na wasto yung pagkakasalin? At yung legal na kahulugan ay tama pa rin, lalo na kung technical yung kaso, may mga tinatawag tayong legal jargon, no? Mga technical terms. Yung talagang isang balakid, no? Isang pagpahirap sa pagsulat ng kapasihan sa wikang Filipino. Lalo na ito, may mga kaakibat na mga paggamit ng Latin terms, legal terms, legal jargon. Ang aking ginagawa rito ay aking retain kung sinabing presumption of innocence, in parenthesis na lang yan, pinapaliwanag natin. Yung evidence of guilt beyond reasonable doubt. Pinapaliwanag ko yan. Pero meron akong salin dyan. Yung ebidensya na higit pa sa mga katuyurang pagdududa, medyo mahaba yun. Pero we explain that na presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Yun, pinapaliwanag natin yan. Anong action publiciana? We have to explain that first. And then, at hindi natin binabago ang salin yan. Kasi mahirap isalin sa wikang Pilipino yung mga terms and words that have acquired a legal meaning. No? Mahirap yun. Kita mo nga, ang ating sa talakyan na ito, obserbahan na kahit ako mismo, ang salita ko may halong English eh. Diba? Kahit ako po. Talaga naman mahirap gawin yun. At atin namang hindi sinusulong na kailangan Tagalog. Purong talaga. Pilipino, purong Tagalog ang salita natin. Kasi wala naman tayo sa, hindi tayo nag-aaral ng panitikan, balarila, na kailangan tugma, tumpak ang mga pangungusap. Hindi naman yun. Ang kailangan lang pagkaintindihan. Yun lang po. And dito nga po sa Kasong Velarde, bukod sa nakasulat sa wikang Filipino, yung topic mismo medyo technical kasi tax, no? Buwis. So, kung sa English pa nga lang sinusulat, kabado ka na kasi tax yan. Pero para lang po maintindihan ng ating mga tagapakinig po, sino-sino po ba yung mga pangunahing petitioner dito at ano po yung particular na transaksyon sa lupa na naging batayan ng sakdal na tax evasion po ito, no? Illegal na pag-iwas sa pagbabayad ng buwis na nagkakahalagang humigit kumulang
3.3 million pesos, no, deficiency taxes mula sa Kawanihan ng Rentas Internas o Bureau of Internal Revenue. Ang kasong ito ay patungkol sa bilihan ng lupa na si Mel Velarde ang kanyang at isang makasait at mula kay isang nagngangalang Josephine Knox. Ito yung lupang ito ay nagkakahalaga ng 60 million, 60,000 milyong piso ang bilihan. Subalit, naipalabas sa kanilang deed of sale, tinatawag, no? Bilihan ng lupa. Pinalabas nila na ang halaga ng lupa ay sa halip na 60 million pesos ay 16 million lamang. Kung ang tax ay 6% capital gains tax na ating re-require ng ating pamahalaan bilang buwis. So, ang dapat bayaran ay 3.6 million ng 3.6 million. Subalit, dahil 16 million ang pinalabas na bilihan, ang kanilang binayad lamang ay nasa more or less 900,000 pesos. So, ito nga nangyari dito. Nakita ng mga examiner ito at nag-file ng kaso sa Court of Tax Appeals yung BIR. At sa una, ang ginawa ng mga akusado, Mel Velarde and Company, sabi nila, nag-ano sila, motion for determination of probable cause. Subalit, ang nangyari dito ay hindi nila nabigyan ng kopya ng CP ng kanilang motion yung taga-usig. Sa halip, ang kanilang binigay na kopya ay sa Solicitor General. Yun ang nangyari doon. Kaya, hindi pinansin ng Court of Tax Appeals. Matanong ko lang po, Justice, no, kasi para hindi naintindihan natin mga tagapakinig. Ano po ba yung motion for judicial determination of probable cause? At ano yung kahalagahan na kailangan mabigyan mo yung kopya, yung tamang partido? Ito, una, no? Ang motion to determine probable cause? Ito isang uri ng proseso sa husgado na ang patungkol sa isang kasong kriminal, ang akusado ay kine-question ang pagkakasampa ng kaso sa kanya. Ang kanyang ibig sabihin ay dapat alamin ng husgado kung meron ba talagang basihan, probable cause, na siya ay dapat usigin. Yun ang motion to determine probable cause. Ang pangalawa naman, ang sinasabi nating bakit dapat bigyan ng CP yung taga-usig, ito ay may kinalaman sa what we call due process. Kailangan malaman ng katunggali ano ang motion na ito. Hindi pa pwedeng ex parte na isabihin isang panig lang maririnig. So yun ang pagkakaiba nito. Nabigyan ng CP yung Solicitor General na hindi naman kasama sa pag-uusig. So nagkamali sila. So hindi ito pinansin ng tax appeal. So in short po, dahil hindi ni pinansin, ano po nangyari doon sa kaso? Tumakbo yung kaso? In the meantime, tumuloy yung kaso. No? Nag-arraignment, in-arraign. Yung arraignment, ang tawag dyan ay binabasahan ng sakdal, akusado, at tatanungin, ikaw ba umaamin o hindi? Guilty or not guilty? So, natuloy yung arraignment at sumang-ayon naman ang akusado, sina Mel Velarde and Company, na i-arraign sila. So, natuloy ang kaso and nagkapresenta ng ebidensya ang prosecution. Tapos, sila, bago sila magpresenta ng ebidensya, nag-file ng motion to demur to evidence with leave of court. Ano po ibig sabihin ng demur? Itong prosesong ito, the motion to demur to evidence with leave of court, isang proseso na maaaring ipabilisin ang isang usaping kriminal sa husgado sa pamamagitan ng pagpaalam sa husgado na dapat putulin na, i-terminate ang kaso dahil wala namang napakitang matibay na katibayan ang prosecution. So baling pinapa-dismiss po nila yung kaso dahil matapos magpresenta ng prosecution ng ebidensya, hindi sapat yung kanilang ipresenta. Yan ang kanilang pananaw, no? Depensa. Subalit, ang sabi ng Court of Tax Appeals dito, hindi. Sunurin namin ang mga ebidensya. Sapat naman ang naipakita ng taga-usig na laban sa inyo na ang akusasyon sa inyo, hindi kayo nagbayad na tamang buwis. Yun ang nangyari. So, madaling sabi, tuloy-tuloy ang kaso. Ngayon, nag-motion for reconsideration ang mga akusado. Ang MR, tawag dito. Ang motion na ito, isabihin ay gustong ripasuhin uli. Ang mungkahing ito ay sa akusado,
gusto niyang repasuin muli ng husgado. Korte. Same, parehong korte. Parehong korte. Anong nangyari? Parang sabi niya, mali ang basa mo, dapat tingnan mo uli. On reconsideration, ang sabi ng tax appeals, ay, tama nga pala yung sinasabi ng Mel Velarde and Company na wala naman sapat na kabatayan. So, dinismiss. Grant yung demurrer, sabihin, granted. Sinantabi. Isinantabi. Yung So, kaso. sinantabi na yung kaso habang yung petition na isa na kung may Certiorari. question Yes. sa doon sa pagkakasantabi ng kanilang in that- motion, yes. yung motion for judicial determination of probable cause ay pending pa sa Supreme Yes. Court. In the meantime, habang tumutuloy yung proseso sa baba, RTC, naghain sila ng certiorari petition sa Supreme Court. Ano ba ang certiorari petition? Itong petition for certiorari, ito lang isang proseso na agad pinapaalam sa nakataas ng hukuman na tinutuligsa na akusado yung ginawang pagpapasya ng husgado sa baba. Ito yung Ang tawag- grave abuse of Yes, discretion. ito yung sinasabi nating malubhang pag-abuso ng pagpapasya. Grave abuse of discretion. Hiwalay po ito doon sa normal na proseso ng pag-apela na yung merito ng kaso yung tinitingnan. Tama ka, Attorney Mike. Iba ito. Ito ay original action sa Supreme Court. Hiwalay. Walang kinalaman sa kasong kriminal sa baba. Kaya nagtuloy-tuloy yung isang Tuloy-tuloy kaso. yung kaso. So, anong nangyari? Sa madaling sabi, habang 2010, 2013 pa ito 10 years after, nakita ng Supreme Court, na-dismiss na pala, sabi ng Supreme Court. Bakit pa natin kailangan talakayin itong Oo. petition for certiorari? Walang saysay. Moot na. Dahil, bakit siya moot? Walang saysay. Yung petitioner, sina Velarde and Company, na-dismiss na yung kaso sa kanila. Walang sala Wala na nang kaso, sila. napawalang sala na sila. O ano pang... Pero bakit gusto ni Velarde na magpasya pa rin ang Korte Suprema? Ang gusto ng ang akusado na magpasya pa rin dahil maari, ang gusto nila mangyari ay para hindi na siguro maulit yung ganung pangyayari na ginawa ng tax appeals na hindi pinansin yung kanilang motion to determine probable cause. Yun ang gusto nila mangyaring reviewin. Kung may nilabag din bang May karapatan. pag-abuso ba doon? Ito nga, sabi natin kanina, sabi ng Supreme Court dito, wala namang pag-abuso dyan. Dahil nung hinain nyo yung motion to determine probable cause, walang kopya yung taga-usig. Tama lang ginawa ng tax appeals. So, nagkaroon sila ng pagkakamali, no? Lapse sa kanilang, kumbaga, Yung pag-filing. petitioner. Kaya sabi ng Supreme Court, una-una, wala namang grave abuse dito. Pangalawa, wala na nga saysay ito eh. Ba't pa natin ito papansinin? Ito yung moot, sabi nga nila. Yun po, yung konsepto ng mootness, no? Kadalasan pag pumupunta sa Supreme Court, isa sa mga dahil at kung hindi pinapagbigyan yung isang petisyon ay yung ground ng mootness. Ano po ba ang ibig sabihin ng mootness? Ang ibig lang sabihin ng mootness ay hindi na kailangan pang pag-ukulan ng pansin ng husgado ang isang usapin na wala namang, hindi naman kontrobersiya na. Kasi ating tandaan, ano ba ang tinatawag nating power of judicial review? Ang tawag dito, ang power na ito, isabihin lang, is the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights that are demandable, legally demandable and enforceable. Yun po ang tinatawag sa wikang Pilipino, ang katungkulan lamang ng husgado ay alamin at bigyan ng tamang kapasiyahan ang nagtutunggaling mga paglabag sa batas o tutunggaling mga karapatan na pwede namang ihain sa husgado. Kung ang usaping ito kunyari, wala namang dapat ng pakialaman ng husgado dahil anong karapatan ang nakasalalay sa kay Mel Velarde? Siya naman ay napawalang sala na. So wala na. So kumbaga, wala nang magiging apekto kung ano man ang pagiging desisyon ng korte dahil wala na yung kasong Dismiss na. question. Correct. Kumbaga, wala nang remedyo maibibigay yung korte. Ito yung tawag dito kung tutuloy pa ang husgado sa usaping petition for certiorari, wala nang remedyo na maibigay kay mga petitioner dahil na-dismiss na yung kaso nila. Wala epekto na. Ito magparabang nangyayari, kanilang pipilitan ng husgado na mag-aksaya ng panahon na sulatan yung desisyon na wala namang saysay na. So kaya yan na iniiwasan ng husgado. Pag ang kaso ay wala nang saysay, moot, hindi na dapat pakialaman yan dahil labas na sa tungkulin ng husgado yan. Oo. May mga exceptions po ba dito sa doctrine of mootness
At sa kaso ni Velarde, masasabi ba natin may exception? At meron, tama ka dyan, Attorney Mike, meron mga pamantayan ng ating Korte Suprema na bagamat pag ang kaso ay wala ng saysay, ay dapat din na talakayin. Meron sila tinatawag ng mga pagliban, exceptions. Ano ito? Ito yung 4, no? Ang sinasabi nila rito. Kapag ang kaso ay tungkol sa isang malubhang paglabag sa konstitusyon, a serious constitutional violation. Pangalawa, kapag ang kaso ay tumutungkol sa pambihirang katangian ng sitwasyon na may kinalaman sa nakatataas na interest publiko. Sa English ay extraordinary circumstances with higher public interest requiring resolution. No? Pangatlo, na pagliban ay kung ang isyong konstitusyonal na iniharap ay nangailangan ng pagbalangkas, pagripaso, at para maging isang giya sa mga husgado at sa mga abogado. Or in English, ang tawag dito ay if the constitutional issue requires a review or a clarification of principles to guide the best in the bar. Yun ang pangatlo. At ang 4 ay kung ito ay patungkol sa issue, usapin na maaaring maulit, subalit makakaiwas or maaaring makakaiwas sa pagsusuri ng husgado. Or in English, ang sabi dito ay if the issue or the case involves or is susceptible to repetition that may avoid judicial review. Ang isabihin nito. Para kung ganun ang sitwasyon, maaaring pakialaman ng husgado kasi baka maulit pa ito. So ngayon, tanong dito, pumasok ba sa 4 exception yung kaso ni Velarde? Sabi ng Suprema, hindi po pumasok dito. Hindi po saklaw ng mga liban na sa ating sinasabi. Kaya sa kalaunan ay sinantabi ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni Mel Velarde. So, ang dami ho nating natalakay na concept, no, na ipaliwanag, Justice Bruselas, no, doon sa pagtalakay ng kaso mo. Concept ng mootness at iba-ibang mga terminolohiya. Sa tingin niyo po, ano ang magiging epekto sa mga litigante, mga abogado, mag-aaral ng batas, o kahit sa karaniwang mamamayan kapag po tuluyang isinulong yung paggamit ng wikang Filipino sa mga desisyon ng mga korte? Kasi sa isang banda, sinasabi nila, maunawaan ng mga taong bayan. Pero sa kabilang banda, may mga terminolohiya ho talaga na mahirap hanapan ng katumbas. So, paano natin babalansin po? At anong tingin nyo, anong mangyayari kapag isinulong yung paggamit ng wikang Filipino? Sa aking pananaw, talaga namang itong ating sinusulong na palaganapin ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsulat ng mga kapasiyahan ng mga kaso sa husgado ay talaga namang mahirap dahil ang sabi sa English, default rule. Tayo nakasanay, namulat na sa wikang English. Ang ating kasanayan isip muna sa English tapos saka natin sulat sa Filipino. Pag ganun, mahirap po gawin yon. Kaya nga, ang aking tingin dyan ay bagamat may mga tinatawag nating technical terms, legal jargon na walang katumbas sa wikang Pilipino, ay hindi yan dapat maging balakid sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagsulat ng kapasihan o desisyon. Dahil, bakit? Sa pagtagal ng panahon, masasanay din ng mga tao at malalaman ano talaga isabihin ng mga legal terms na ito. Kung tayo ay titigil sa paggamit ng wikang Pilipino dahil lamang sa tayo nahihirapan isalin o ipaliwanag ang mga technical terms, ay para natin sinabing huwag na tayong pumunta pa sa dahong iyon. Ang mas sigit na malalim na epekto nito na hindi naman kailangan legal, no? Ang lingwahe ay isang pamamaraan ng pagkakabuo ng nasyon, nationhood. Pag-iisa ang lingwahe, ang tao ay kakaintindihan, mas mabubuo ang diwa ng mga tao. Tingnan nyo ang bansang Hapon. Isang lingwahe sila. From Hokkaido to Honshu to Shikoku to Kyushu. Isang
tayo, ilang 7,000 islands plus, iba-ibang dialekto, lengguwahe tayo. Pero, ang napundar na ni Manuel L. Quezon, nung siya maging Pangulo, 1930s, 35, Commonwealth, ay gamitin ang wikang Filipino as a core. Ngayon, nakalimutan natin yon. Di natin nagamit na yon. Bagamat yan ay nasa ating konstitusyon na official language, hindi natin ginagamit yan. Correspondence, paggamit sa mga response natin ng mga bawat departamento, puro English yan. Kaya tuloy, ngayon, nahirapan tayong mamulat muli, maintindihan ang paggamit ng wikang Filipino. Yun ang talagang balakid. Psychological obstacle. Mahirap yan eh. Pag gano'n ng ating mag-iisip, parang ito gagawin natin. Tuwing linggo, buwan ng wika lang tayo sa ng Pilipino. Ang akin, hindi dapat. Nasimpulan ko itong paggamit na ito sa isang, yung araw ng, dati na araw ng Pilipino eh. Ginawang linggo ng wika. Yan, yung buwan ng wika. Baka susunod taon ng wika na. Tutuloy-tuloy na siguro para yan. Patuloy natin maisulong. Yes. Malamang gano'n na nga yun. Parang ano yan, second nature. Hindi na kailangang isipin. Parang yung pagpapatugtog ng mga OPM songs. OPM, yes. Yung OPM songs. Yan, kailangan pang ano yan. Hikayat. Napakarami nating musika sa Pilipino pero kukunti lang ang pagpalaganap eh. Parang hindi masyado makapalaganap eh. Nasisikil eh. Kaya ganun din, parang ganun yun. Siguro, kakaulit-ulit, nakasanayan, magiging Pilipino. Tsaka sana, yung ating mga abogado, pag nabasa nila na ang kapasihan ay Pilipino, kung sila ay mag-aapila o mag-motion to reconsider, dapat Pilipino rin nila. Kabastusan. Dapat ba ituro na rin sa law school ang paggamit ng wikang Filipino sabihin sa mga pleading? Pwede sabihin ng husgado ng Korte Suprema. Kung ang aming kapasihan ay Pilipino, kung ano pa man inyong gustong paghahabol, apila, o petisyon, or motion, Pilipino rin kayo. Huwag yung sabihin na English. Ganun dapat. Korte Suprema, pwede gawin yun. Para ano eh. Pero alam mo, malaking pagbabago yan. Dahil even kahit kami mga hukom, hirap kami sa totoo lang hirap kami magsulat sa Pilipino. Ako nahihirapan ako. But akin pinursige yun. Dahil sabi ko, ilang taon na tayo. Tagal na tayong nasyon eh. Hanggang ngayon, isa yan sa mga dahilan kung bakit di tayo magkabuo-buo ng pag-uusap, pag-uunawa eh. Isang dahilan yan kung bakit tayo nagkakaayos. Madali tayong pasukin ng mga ibang tao. Yun ang aking paniwala niya. Huwag natin isipin na balakid mahirap yan. Hindi dapat. Go over the obstacle. Muli, maraming salamat po, Justice Bruselas. At yaman din lang at napag-uusapan yung paggamit ng wikang Filipino. Malugod po namin binabalita na kami po ay nasabihan ng Komisyon sa Wikang Filipino na merong igagawad na parangal sa Korte Suprema bilang institusyon dahil po sa pagsulong ng paggamit ng wikang Filipino sa social media. May mga ilan po kaming nilalabas sa wikang Filipino kung napapansin nyo po sa Facebook, sa X, meron hong Tagalog o Filipino translation ng mga summaries ng mga Supreme Court decisions. Hindi pa ho mismong desisyon. Summaries pa ho. Meron ding mga pagpapaliwanag sa mga terminolohiya, yung legally speaking, sa wikang Filipino at ilang mga explainers sa wikang Filipino. At kasama po sa isinumitin din namin itong dalawang desisyon na ito ni Justice Singh, no, na natalakay natin sa Komisyon sa Wikang Filipino. So ang tawag nila sa award ay Dangal ng Wika 2026 na pinakamataas daw na award para sa isang institusyon sa Supreme Court. At si Justice Japardi Maampaw naman po ay mabibigyan ng pagkilala, Dangal ng Wika Award din po para sa individual naman dahil sa pagsulong ng Filipino Sign Language in interpreting sa judiciary. So, nabanggit ko lang at on point at related. Magandang mga developments. Magandang ang ating komisyong sa paggamit ng wikang Filipino ay masusing itunutulak ang paggamit ng wikang Filipino. Ako, thank you ulit. Justice Bruselas. At para sa ating mga tagapakinig, kung nais niyong basahin ang buong teksto ng kapasyahan, maaari po ninyong bisitahin ang website at e-library ng Korte Suprema at hanapin ang kasong Velarde laban sa hukuman ng pag-aapela sa buwis, GRB lang 210480. Narito si Tiff Atendido Beltran, Information Officer ng Korte Suprema para sa Supreme Court updates, mga balita ngayong linggo. Ngayon ay Biyernes, 14 ng Agosto, 2026.
Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema sa sesyon nitong Miyerkules ang petisyon na humiling na utusan ang Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang buong nilalaman ng draft na partial committee report nang walang anumang tinanggal o itinago kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga flood control project sa buong bansa. Sa kasong Aceron et al. Versus Senate Blue Ribbon Committee, nagpasya ang korte na walang itinakda ang konstitusyon o batas na nag-oobliga sa komite na ilabas ang isang hindi pa pinal na draft report. Nilinaw ng korte na ang draft report ay isang paunang dokumento lamang at nagiging bahagi ng opisyal na record ng Senado kapag ito ay naisapinal na, naaprubahan ng komite at naisumite sa plenaryo ng Senado, alinsunod sa mga panloob na tuntunin o internal rules nito. Dahil walang batas na nag-aatas sa komite na ilabas ang hindi pa pinal na draft ng ulat, hindi maaaring gamitin ang mandamus para pilitin itong isa publiko. Maaari lamang gamitin ang mandamus para obligahin ang isang pampublikong opisyal o tanggapan na gampanan ng isang ministerial na tungkuling malinaw na iniaatas ng batas at walang saklaw para sa sariling pagpapasya. Sa isa pang kaso, nagpasya ang Korte Suprema na ang mga empleyadong iligal na tinanggal sa trabaho ay hindi lamang dapat makatanggap ng buong back wages, kundi dapat ding maibalik ang mga kontribusyon nila sa Social Security System o SSS para sa panahong saklaw ng back wages. Sa desisyon na isinulat ni Kasangguning Mahistrado Maria Filomena Singh, sinabi ng ikatlong dibisyon ng Korte Suprema na nagpapatuloy ang obligasyon ng employer na ihulog ang mga kontribusyon sa SSS sa buong panahong saklaw ng iligal na pagtanggal sa empleyado. Nagpasya ang korte na nananatiling obligado ang Lopez Sugar Corporation o LSC na ihulog sa SSS ang mga kontribusyon para sa 4 na empleyadong iligal na tinanggal sa trabaho para sa panahong saklaw ng kanilang back wages alinsunod sa Artikulo 294 ng Labor Code. Ipinaliwanag ng korte na itinuturing pa ring mga empleyado ang mga naturang manggagawa sa panahong iyon. Dahil dito, may karapatan sila sa mga benepisyo at iba pang pribilehiyong dapat sana nilang natanggap habang sila ay nakatalaga pa sa kanilang trabaho. Samantala, inaprubahan ng Korte Suprema ang Rule on the Civil Forfeiture of Pogo-Related Assets, alinsunod sa Section 15 ng Republic Act No. 12312 o Anti-Pogo Act of 2025. Ang civil forfeiture ay isang proseso sa korte na nagpapahintulot sa pamahalaan na kunin ang mga ari-ariang may kaugnayan sa iligal na aktibidad kahit walang hiwalay na kasong kriminal. Nakasaad sa Section 15 ng Anti-Pogo Act na ang lahat ng gusali, istruktura, pasilidad, materyales, gaming equipment, kagamitan at mga nalikom na ginamit sa o nakuha mula sa mga ipinagbabawal na aktibidad ng Pogo ay maaaring kumpiskahin at mapasakamay ng pamahalaan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang naturang tuntunin para magsilbing gabay sa proseso ng civil forfeiture ng mga ari-ariang direkta man o hindi direktang ginamit sa mga ipinagbabawal na aktibidad ng Pogo. Nagtatakda rin ito ng pinasimpleng proseso na nagpapahintulot na mailabas ang bahagi ng mga nasamsam na ari-arian bago pa man magkaroon ng pinal na desisyon kung kinakailangan para suportahan ang operasyon ng pamahalaan o maprotektahan ang mga biktima. Noong Martes, tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments sa petisyong humihiling ng pagkilala sa diborsyong isinagawa sa ibang bansa sa GR No. 257575. Ang kaso ay tungkol sa mag-asawang Pilipino na ikinasal sa Pilipinas ngunit napawalang bisa ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng diborsyong nakuha ng asawang lalaki sa Estados Unidos. Kalaunan, naging Amerikano ang lalaki bago muling naging mamamayang Pilipino. Tinapos ni Senior Associate Justice Marvic M.V.F. Leonen ang pagtatanong sa mga abogado ng magkabilang panig kay Attorney Melvin Mane na kumakatawan sa petitioner at kay Solicitor General Darlene Marie Berberabe na kumakatawan sa mga public respondent. Bago tapusin ang sesyon, inatasan ng punong mahistrado ang mga partido at amici curiae na magsumite ng kani-kanilang memoranda sa loob ng 20 araw. Samantala, noong ika-7 ng Agosto, binigyang diin ni Punong Mahistrado Hesmundo na bagamat magkaiba ang tungkulin ng hudikatura at media, kapwa nakasalalay ang kanilang gawain sa tiwala ng publiko na nakukuha sa tapat at maayos na pagtupad sa kanilang mga tungkulin.
Bilang panauhing tagapagsalita sa Manila Overseas Press Club Judiciary Night, sinabi niya na parehong may mahalagang papel ang hudikatura at media sa paghubog ng pag-unawa ng publiko sa mga prinsipyong gumagabay sa mga institusyong nagtataguyod ng rule of law o pamamayani ng batas. Ipinahayag din niya ang kanyang malaking pasasalamat at pagpapakumbaba habang papalapit ang kanyang pagreretiro bilang punong maestrado sa Nobyembre. Anya, ang mabigat na responsibilidad na ito ay araw-araw na napagtitibay ng dedikasyon ng lahat ng nagsasagawa ng tungkulin sa paghahatid ng katarungan sa buong bansa. Kasama niya sa nasabing okasyon sina Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonin at mga kasangguning mahistrado ng Korte Suprema na sina Ramon Paul Hernando, Rodil Zalameda, Samuel Garlan, Ricardo Rosario, Jose Maidas Marquez, Maria Filomena Singh at Raul Villanueva. Dumalo rin sina First Lady Marie-Louise Liza Araneta Marcos, retiradong punong mahistrado Artemio Panganiban, at mga opisyal at miyembro ng MOPC na pinangunahan ni Chairperson Antonio Lopez. Noong Lunes, iniabot ng mga hukom mula sa Kapunungan sa mga Pilipinong Hukom o Hukom Inc. sa Korte Suprema ang mga resulta ng pag-aaral tungkol sa procedural fairness. Inilahad ni Attorney Domnina Rances, Dean ng Ateneo de Naga University College of Law, ang naturang pag-aaral kay punong mahistrado Alexander Hesmundo. Dumalo rin si Philippine Judicial Academy Acting Chancellor Edgardo de los Santos, kasama ang mga hukom na miyembro ng grupong hukom at mga kinatawan mula sa mga development partner. Layunin ng pag-aaral na nakatuon sa pagsasabuhay ng procedural fairness o patas na proseso sa mga trial court sa Pilipinas na mapalakas ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Ayon sa hukom, lumabas sa pag-aaral na ang mga respondente mula sa Naga City at mga kalapit na bayan ay karaniwang naniniwalang patas, malinaw at nakabatay sa ebidensya ang mga desisyon ng korte. Nagpahayag din sila ng tiwala sa pagiging maaasahan, integridad at pagiging pare-pareho ng mga proseso sa hudikatura. Noong Huwebes, binigyang diin ni kasangguning mahistrado Maria Filomena Singh sa unang Committee on Decorum and Investigation o CODI Summit na ginanap sa lungsod ng Taguig na ang pagharap sa mga kaso ng sexual harassment ay dapat nakatuon sa pag-iwas at sa paghahanap ng solusyon at hindi lamang sa pagtugon kapag nangyari na ang insidente. Binigyang diin niya na hindi lamang dapat nakatuon sa investigasyon ang tungkulin ng CODI, kailangan ding palawakin ang kamalayan ng mga tao at tugunan ang mga kondisyong nagiging daan para mangyari ang harassment para maiwasan o mabawasan ang pinsalang maaaring idulot nito. Idinagdag niya na layunin nitong maging isang institusyon na mapagkakatiwalaan at malalapitan ng mga kababaihan. Sa kanyang pangwakas na mensahe, hinimok ni kasangguning Maestrado Singh ang mga dumalo natingnan ang higit pa sa pamagat ng summit. Anya, tungkol ito sa dignidad at kaligtasan ng bawat tao at sa paglikha ng isang kapaligiran sa trabaho na nagtataguyod ng pagiging produktibo dahil nakabatay sa respeto at pagkakapantay-pantay. Inorganisa ng Philippine Commission on Women ang summit para higit na mapalalim ang pag-unawa sa papel ng CODI. Layunin din ito na magsilbing pagkakataon para sa pagbabahagi ng mabubuting gawain at mga hamon sa iba't ibang sektor tungo sa paglikha ng mas ligtas, mas magalang at mas inklusibong mga institusyon. At panghuli nitong Biyernes, pinangunahan ni Punong Mahistrado Alexander Hesmundo at mga kasangguning mahistrado Jose Maidas Marquez at Raul Villanueva ang pagbubukas at ribbon-cutting ceremony ng art exhibit ng Bagong Buhay Group of Artists o BAGA sa lobby ng main building ng Korte Suprema. Ang BAGA ay isang samahan ng mga alagad ng sining na binuo ng mga dating persons deprived of liberty o PDLs. Bukod sa mga likhang sining at handicraft ng mga miyembro ng BAGA, tampok din sa exhibit ang mga obra ng mga persons deprived of liberty o PDL mula sa city jails ng Las Piñas, Makati at Pasig. Kasama rin dito ang mga likha ng mga children in conflict with the law mula sa Molave Youth Home. Sa unang araw ng exhibit, nasiyahan ang mga bisita sa libreng kape mula sa Espresso, isang mobile cafe na pinatatakbo ng Persons Restored of Liberty bilang bahagi ng kanilang reintegration sa lipunan. Tatagal ang exhibit hanggang sa ika-31 ng Agosto 2026. Yan ang mga napapanahong balita mula sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Ako po si Tiff Atendida Beltran, Supreme Court Information Officer.
At dito po nagtatapos ang ating podcast ngayong linggo. Muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode para sa mas malalim na talakayan ng mga piling kasong dinesisyonan ng Korte Suprema. Ako naman po si Attorney Mike Navalio, punong opisyal ng komunikasyon ng Korte Suprema. Mapakikinggan ninyo ang podcast na ito, gayon din ang mga naunang episode sa mga opisyal na account ng Supreme Court Public Information Office sa Facebook, YouTube, Spotify at Apple Podcast. Ang episode na ito ay inihanda ng Supreme Court Public Information Office, partikular ng mga sumusunod. Sa pangkalatang pamamahala ng produksyon, Attorney Mike Navalio, Attorney Karen Martinez, Supervising Producer, J.B. Rimpilio, Executive Producer, Tiff Atendido Beltran, Producer, May Sibal, Attorney Ian Aldueso, Attorney Sheila Reyes at Ramil Simbahon, mga mananaliksik at manululat, Brian Austria, Don Ryan Balza at Vinny Laranyo, mga editor ng audio, Lawrence Olanyo at Austin Aliscad, mga editor ng video, Bea Batung, graphic artist, at Tyke Flores at Jerome Batumalaki, mga web editor.